Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ngayon po ay isang maulan na araw, 25th ng July 2025. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hinggil sa mga mabangis na pag-ahamon ng mga Duterte. Sapagkat may karapatan po akong magsabi ng hinggil sa kanila sapagkat ako po ay hinamon ni Mayor PRRD noong araw, year 2003, nung aking iimbestigahin ang pagkakapaslang ng DDS kay June Porras Pala, isang kapwa po natin broadcaster. Bago po tayo magpatuloy, abay hinihiling ko po sa inyo na i-share po ninyo ito at i-subscribe upang sa ganon makarating sa Davao, makarating sa mga OFW sa buong mundo ang hinggil sa kabuhungan, kasamaan, kababuyan ng mga Duterte. At higit sa lahat, yung kanilang katraidoran at pagiging pro-China, pro-evil, pro-impyerno, napakasamang mga tao. At kung meron pa hanggang ngayon nagtatanggol sa kanila o humahanga pa, abay wala po tayong magagawa dyan kundi ipagdasal na lamang natin sila na sana ay magising sila sa bangungot na dulot ng bagyong Duterte. Okay, andyan na po yung ating pong subscribe button sa ibaba. Paki-subscribe lamang po. Libre naman yan. Hindi po kayo mababawasan ng load, hindi kayo mababawasan ng inyong baterya, wala pong kabawasan sa inyong kwarta. Ngunit napakalaking halaga na makarating po sa mas maraming tao, ito pong ating sasabihin. Sapagkat ito po ay reaksyon hinggil po sa paghahamon ni Mayor Baste Duterte kay General Nicolas Torre III na siya pong hepe ng Philippine National Police. Ito pong paghamon na ito ay simbolo ng kanilang pagkawalang respeto diyan po sa ating otoridad. Kahit na sila ay bilyonaryo, napakayaman dahil sa droga at pangangamkam ng mga negosyo dyan sa Davao, wala pa rin silang karapatan na alipustahin si General Torre. Alam po ninyo, si General Torre ay kapwa ko South Cotabato born resident. Diyan po kami lahat nagbinata sa South Cotabato. Malayong-malayo, batang-bata pa nung araw si Pacquiao. Pero kami pong tatlo ay galing po dyan sa South Cotabato. At hindi naman po natin pinagmamalaki na pag tayo po ay hinahamon, pano ni Pacquiao ay kahit na 46 years old, lumaban pa rin sa isang batang boksingero na kampiyon sa kanyang dibisyon. Aba, hindi po umaatras. Kaya po, tama si General Torre sa pagtanggap ng hamon galing kay Baste Duterte na mayor, kasalukuyang mayor ng Davao City. Huwag na po natin pinapayagan na may mga ganyan tao dito po sa Pilipinas. Mga kulturang Davaoeño, okay lang. Ang kulturang Duterte ang napakasama. Kaya nga po, General Torre, sana makarating sa iyo ito sa pamamagitan na marami po magsusubscribe sa atin, magsishare. Makarating sana iyo ito. At sinasabi kong, tama ang iyong pagtanggap sa hamon. Meron nagsabi sa atin na, alam mo ka, Waldi, professor ka, manunulat ka, author ka ng libro. Ikaw ay senior citizen na. Huwag mo nang pinapatulan yung mga ganyang uri ng away, mga sanggano. Huwag ka nang naghahanap pa ng away. Ang sabi ko, hindi away ito. Hindi ito away personal. Ito ay pagtatanggol sa kung ano ang tama, ano ang nasa batas, pagtatanggol ng ating dangal bilang mga Pilipino laban sa kababuyan ng mga Duterte.
At sa dahilan na mayroon pang mga naniniwala sa kanila, ito po nakakakaba sapagkat lumalabas na meron pa rin mga baboy na Pilipino, pareho ni Robin Padilla at ni Bato de la Rosa, na naniniwala sa pinakababoy, pinakamasamang Pilipino na aking pong na-enkwentro sa aking pagbabasa, pagsasaliksik. Ang pinakamasamang tao, pinakamasamang Pilipino ay si Duterte. Tama, Gerald Torre, lumabang ka dyan, ikaw ay manindigan, at tayo po'y nananawagan na sana magpakalalaki ngayon si Basti Duterte. Yung tatay mo, hinamon ako ng duelo, nagpunta ako dyan sa harap ng Davao City Hall. Abay, lugar niya na yung kanyang pinaghamunan, talaga madaya ito. Anyway, nagpunta ako, hindi naman po ako sinipot. At sang-ayon po doon sa isang taga Mindanao na manunulat, na abogado, si Atty. Hobobono Adasa. Abay, hindi na nandun lamang si Duterte sa Davao pero hindi lumapit doon sa Davao City Hall sapagkat nandun si Waldy Carbonell naghihintay na sumipot siya sapagkat si Waldy ay hinamon niya ng duelo at sinabi pa niya, magdala ka ng mga extra bala mo sapagkat ako, 2 bala lang gagamitin ko sa iyo, patay ka. At nagmura pa. Ngayon mga kaibigan, napakagandang pagkakataon to. Pangalawang hamon na ito ni Basti Duterte. Nung hinuhuli ni General Torre sa Davao, si Kibuloy. Abay, dumating po si Duterte, ang dami niyang kasama mga bodyguard. Meron pong 300 na DDS po siyang ang mga Duterte, ang Davao Death Squad, dyan po sa Davao. Dumating po siya, sinabihan si Colonel Hansel Marantan, na chief ng CIDG. Ang sabi niya, sabi mo dyan sa general na yan, magpuporma-porma dito sa Davao. Sasampaling ko siya. Walang harating ito kay General Torre. Sabi ni General Torre, okay, subukan niya. Habang nandito pa ako sa Davao. Hinintay din po niya doon sa plaza si Baste sapagkat meron pong affair ng ang guest speaker ay si Torre at ang host ay si Baste. Hindi po dumating si Baste at ngayon sa pangalawang pagkakataon, ito mga nakaraang 3 araw pa lamang, abay kumalat sa social media yung pong paghahamon ni Baste at ang sabi niya, hinahamon kita ng suntukan bago po mag-Pacquiao fight to. Siguro na-inspire siya, na bata siya kaysa kay Torre. Si Torre ay 54 years old sa ngayon or 55, hindi po natin sigurado. Pero kumasa siya, sabi niya, maganda yan, tinatanggap ko yung hamon na yan. At hinihiling ko na gawin sa Araneta Coliseum, mag-fundraising dito po sa mga manunood upang sa ganon yung malilikom na pera ay itulong sa mga biktima ng bagyo. Magsusuntukan na ang iniisip pa rin ni General Torre ay kung paano makakapaglingkod sa mga nasasalanta ng bagyo. Samantalang ito mga hinayupak ng mga Duterte nito, walang ginawa kundi ipagmalaki ng ang darating na halalang pagkapangulo, wala nang ibang mananalo kundi si Sara Duterte. Ganyan na lamang pag-alipusta nila sa pagkatao ng Pilipino, ganyan kabababa ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, mga kaibigan, hindi po lahat yan Iglesia ni Cristo na pag anong kinumpas ni Iglesia de Manalo, ayun ay kanilang iboboto. Hindi po lahat ng Pilipino ay ganyan. Iglesia ni Marcoleta lamang yan. Na kung ano ang gustong iboto, kaya siya mabango sa mga presidente, mabango sa mga justices sapagkat napapasunod niya ang mga Iglesia ni Cristo na iboto kahit na demonyo at ito ay mananalo. Binoto ng Iglesia, yan sila Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla,
binoto si Marcoleta, siyempre, at karamihan pa ng mga tarantadong mga politiko since time immemorial, binoboto at sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa darating na halalan, pinagmamalaki ni Paulo Duterte, si Congressman Paulo Duterte na member ng Triad drug gang, illegal drug mafia, na ang susunod na Pangulo ay walang iba kundi si Sara Duterte, mga kaibigan. Kaya nga po tayo ay sumususog. General Torre, gulpihin mo na yan. Pag hindi yan sumipot, abay talagang dapat na yan ay lorayin na sa ating pong mga social media sapagkat nambabalahula na lamang po yan. Hinamon si Carbonell ng barilan, hindi sumipot. Hinamon ni Carbonell si Baste, hindi rin sumipot sa Luneta. Ngayon, si Torre ang hinamon ni Baste. Tignan po natin, pero ang aking pong pakiramdam, 80%, hindi rin susunod yung mga Duterte sapagkat yung mga Duterte ay mga duwag. Traidor lamang sila, matapang pag nakararami, pero pag pagkakasahan mo ay hindi po sumisipot, sila po ay umaatras. Yan ang kulturang masama ng isang masamang tao, duwag, parang mga atong-ang, dinadaan sa dami ng pera, dinadaan sa paramihan ng baril ng mga pulis, dinadaan sa pagkukurap ng mga opisyal na pati judge ay kanyang nagagawang utusan. Yan po ang kulturang dapat po natin labanan. Kaya nga po hindi po tayo tumitigil sa ating pong Kawal ng Demokrasya broadcast sapagkat pag meron lamang akong Pilipino na mapapaniwalang tumayo siya para sa karangalan ng pagiging Pilipino, abay ano na po ko, yung kontento na ako sa ganun. Hindi po natin hinahangad ang kasikatan, hindi natin hinahangad ang pera, hindi natin hinahangad na tayo maging politiko. Tapos na po tayo dyan sa mga paghahangad na yan. Ang paghahangad ko ay may pagtanggol ang ating saligang batas laban po sa mga demonyong senador. May pagtanggol ko ang ating mga batas laban sa mga tiwaling mga opisyal at mga Pilipino. At may pagtanggol ko ang dangal ng Pilipino na nagmimistulang duwag at traidor dito po sa ating bansa. Kaya nga po, General Torre, ito mensahe ng Kawal ng Demokrasya. I am 100% behind you. Ito pong ating mga subscriber, malapit na po maging 100,000 sa tulong pa po ng mga magpapakalat ngayon ng hamon ni Baste Duterte, hinamon ng suntukan ang hepe ng Philippine National Police. Ang hepe ay si General Nicolas Torre III. Ang hepe ay tinanggap niya ang hamon na yan with the provision, sabi niya, gawin sa Araneta Coliseum. Abay, nagprepresenta po tayo maging promoter niyan. At kung kinakailangan, ay mananawagan tayo sa maraming Pilipino na dumagsa sa Araneta Coliseum at sumugal po tayo na baka sumipot, baka magkaroon ng kahit na konting dangal man lamang ang Duterte. Napakasamang tao ng mga Duterte. At ito po ang hamon ko sa lahat ng Pilipino na nakikinig po sa akin. Tumawag po kayo sa akin, mag-text kayo, at magsabi kayo ng isang kabutihan na dapat natin ipamana sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, na pag-uugali o katangian ng pagiging Duterte. I challenge everyone to come up with any suggestion as to whatever good the Duterte has done for this country, for this planet, and for this lifetime. Hinahamon ko po kayo, kung meron kayo nalalaman na kabutihan, maliban po dyan sa kanyang notoriety, yung kanyang pagiging mabangis na pati Diyos, pati Papa,
pati presidente ng Amerika, pati presidente ng Canada, pati Jesucristo, minumura at pinapalakpakan ng mga Pilipino. Ngayon, hinahamon ko lahat ng Pilipinong pumalakpak o humanga kay Duterte na andito po ang aking numero, mag-text kayo, tawagan ninyo ko, tatanggapin ko ang inyong mga komento. Magsabi lamang kayo, mabuting tao yan si Digong. Nung nagkasakit ang asawa ko, lumipad siya mula Maynila para ihatid o tulungan ang aking asawa maoperahan sa bato o sa appendicitis o kahit na ano. Isa lamang, tatanggapin ko po na po yan. Sapagkat sobra-sobra na ang pagkadurog ng ating imahin bilang Pilipino at pinapalakpakan naman ng mga Pilipino. Binabalik-balik dyan po sa social media yung kanyang mga talumpati kung paano niya hinalay yung kanyang kasambahay, paano niya piningger. Pati mga babaeng Pilipina natutuwa. Meron pa mga Pilipina sa Singapore nagpahalik pa sa lips kay Duterte at pinapalakpakan, humahagik-hik ang mga Pilipino nung sabihin niyang minura ang Diyos. Abay, pinapalakpakan pa. Nung sinabi niyang peke si Kristo, ibinoto pa. Nagrally pa ang Iglesia ni Kristo, mga kaibigan, para suportahan si Sara Duterte na huwag nang ipagpatuloy ang investigasyon. Ganyan na kababa ang pagkatao ng mga Pilipino, ganyan kababa ang pagkatao ng mga dumadakila kay Kristo, pero pinapabayaan nilang murahin ito ng isang Duterte. Dumating na po ang panahon, magsalita na tayo, sabihin natin, mabuting tao si Duterte. Hinihintay ko po ang inyong komento, pakalatin po ninyo itong hamon na ito. Naghihintay ko sa mga Pilipinong magsabi, ano ang mabuting nagawa ni Duterte maliban sa pagpatay ng mga sinasabi niyang drogista dyan sa Davao City at pagpatay sa mga kabataan pareho ni Kian de los Santos, Kim Ramos, Carla Arnaez, alias Kulot, at kung sino-sino pa. Ngayon, mga kaibigan, sinusuportahan ng kawalang demokrasya si General Nicolas Torre sa kanyang pagtanggap ng hamon ni Mayor Baste Bilyonaryo Duterte na di umano ay makikipagsuntukan. At ito'y tinatanggap ni General Torre. I am supporting General Torre. I am betting, mga kaibigan, my hard-earned revenue in favor of Torre. Ikaw, manalo ka o matalo, General Torre, panalo ka sapagkat pinagtanggol mo ang dangal ng isang Pilipinong lalaki. Ito si Duterte, kahit na bilyonaryo, makapangyarihan at maraming sumusunod sa kanya at sinusuportahan siya ng Iglesia ni Cristo, abay wala pong dangal ang taong yan. Napakasamang tao. Yan po ay mahigit pa sa drogista. Yan ay drug lord. Kaya pagka totoo magsusuntukan sila, dapat naka-uniforme sila ng pareho ng suit ni Pacquiao, nakahubad, at maganda ang kanilang sapatos, maganda ang kanilang short pants, at merong gloves. Hindi ko pa natanong kay General Torre kung kaya niyan lumaban ng walang gloves. Pero may gloves o wala, makikita po natin ang tato ng pagiging drug lord ni Baste Duterte dito po sa ating bansa. At kung sino po ang kakampi kay Duterte, abay hinahamon naman ng kawalang demokrasya na magpakalalaki, pagpakatapang, at siya ay aking haharapin. Ako po ang kawalang demokrasya, Kawal de Carbonell, nagsasabing, lumabang ka bayan, iniibig ko ang Pilipinas.
Allahu Akbar.